Okay, hi! Hello mga ka-plantitious! Welcome again to Rooftop Tower Garden. I'm your host, Brother Peter Reyes. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay ang snake plant. Actually, ang daming klase ng snake plant at isa ito sa mga paborito kong halaman dahil nabubuhay siya at hindi masyadong alagain. So mamaya, ipakikita ko sa inyo kung ano-ano yung mga snake plants na klase natin dito at kung paano siya pinopropagate. Ayan. So sa propagation, ituturo ko sa inyo. Actually, mas madali lang i-propagate ang snake plant. Pwede nyong kunin yung pinaka-suhe ng halaman, ganito, at ibababad nyo siya sa tubig. Ito na, ibabad ko na to ng ilang araw sa tubig. Ganito. At makikita nyo, mag-uugat na siya. Ito may ugat na, oh. Tingnan nyo. Ayan. So, medyo paramihin pa natin yung ugat at don't forget na palitan yung tubig every 5 days para hindi siya maging stagnant. Pangalawa, para safety na din kasi uso ang dengue ngayon para hindi siya pamahayan ng lamok o kitikite. So, itong mga ibang breed dito, tulad dito, from the suhe, kinuha to yung mga umuusbong na maliliit sa gilid. Tumubo na rin yung mga ugat niya. Pero alam nyo ba na itong snake plant, kahit putulin nyo lang yung dahon ng paganito, at yun ang ibabad nyo sa tubig, tutubo pa rin kaagad. So napakadaling i-propagate ang snake plant. Mamaya naman ipapakita ko sa inyo kung ano-anong klaseng snake plant ang meron tayo dito sa Rooftop Tower Garden. Ayan, so dito sa banda rito, makikita nyo to. Ito, yung maputing ito, ang tawag dito ay silver siam. Ayan, ang ganda ng dahon niya, oh, merong hit-hit na puting pahaba. Ito namang maliit dito, ang isang pangalan niya ay pineapple, mukhang pineapple, oh. Pero ang tawag dito ay hybrid S. Ayan. Ito namang may dilaw, madalas din ako makakita nito. Alam ko, ang ganda nito lalo na kung kumpul-kumpul. Ito ay ang Laurenti. Ayan. So lilipat tayo dito. Ang maganda ng fountain, very refreshing, you know. Ayan, lilipat tayo dito. Dito naman sa part na to, makikita nyo, marami pang klase ng snake plant. Ayan, ituloy natin sa banda rito. Itong mahaba na ito na bilugan, para siyang cone, bacularis ang tawag dito. Ayan. Ito naman ay yung bonsel. So magkahawig sila ng bacularis, pero ito mas mataba. At saka ang ganda ng pagkakatubo ng kanyang mga bago. Ayan, oh, para pang kamay, parang gano'n. Ayan. So ito namang nasa baba, kung makikita nyo, ito ay ang dwarf na Laurenti. Dwarf Laurenti. Ayan. Yun naman ang tinatawag nating copper tone. Ayan, copper tone. Titigas sa mga dahon nila, no? Ay iyon, sa banda roon, makikita natin na namulaklak itong isang klase ng snake plant. Ayan, masipag mamulaklak yung ganyang klase. At dito naman sa bandang likuran, ito yung isa sa sinasabi nilang pinakaswerte at isa sa mga expensive na breed. Ito ay ang whale fin. Ayan, ang ganda nga nilang tingnan, no? Malalapad ang dahon naman ng whale fin. Ayan, sana ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon tungkol sa mga snake plant. At sinasabing itong snake plant ay maganda rin ilagay sa loob ng bahay, bukod sa pagiging swerte daw niya. At maganda rin na meron tayong halaman sa loob ng bahay para yung mga exchange ng oxygen at carbon dioxide, magiging presko ang loob ng bahay natin pag meron tayong mga halaman. Ayan, so again, thank you very much for watching our episode for today, Rooftop Tower Garden. I'm your host, Brother Peter Reyes. Kung meron kayong comments or suggestions, don't forget to comment down below. Kung gusto nyo bumisita rito at kung gusto nyo maging
guest, ay just comment down below. Tingnan natin kung mai-schedule natin kayo kaagad. And don't forget to like, comment, share, and subscribe Rooftop Tower Garden. And don't forget to hit the bell button para sa mga latest updates. Hanggang sa muli! Bye!